Naabutan ni Jonah si Leticia na nakahiga sa kama, nahimbing sa pagtulog na akala mo pagod ito, ni hindi man lang nito namalaya ng kanyang presensya. Hindi niya mapigilan ang pagmasdan nito. Gayon niya lang din napansin na kung ano ang suot nito kanina pagdating, ganon pa rin hanggang ngayon. Ni hindi man lang ito nag-abala na magpalit ng damit at basta na lang nahiga sa kama. Ni hindi naglilinis ng katawan. Kailan ka pa naging dugyot, Leticia? Mahina niyang bigkas. Napatingin siya sa leeg nito at ganun na lang ang pagtataka niya nang mapansin niyang maraming parang pantal doon. Halos magkulay violet na yon, kaya naman, kapansin-pansin talaga. Hindi niya mapigilan ang maikuyom ang kanyang kamao sa galit niya. Malakas niyang hinila ang kumot na nakatakip dito na siyang dahilan kaya mabilis na napabalikwas ng bangon si Leticia. Nagulat marahil sa ginawa niya. Jonas, ano ba? Ano ba problema mo? Galit nitong sigaw sa kanya. Lalo namang nag-alab ang galit sa puso niya. Sabihin mo sa akin, Leticia, saan ka galing kagabi? Halos dumagungdong sa buong paligid ang boses niya dahil sa lakas ng pagkakasambit niya. Napansin niyang pagtataka na kaagad na gumuhit sa mga mata nito, pero patuloy pa rin ito sa pagtatapang tapangan. Jonas, ano ba? Wala ka na ba talagang matinong gagawin? Gigisingin mo ko dahil sa walang kwentang tanong na yan. Galit din namang sigaw nito sa kanya. Hindi na siya nakatiis pa at pinaghaklit niyang hinila ang suot nitong dress na siyang dahilan kaya napunit yun na tumambad sa kanyang katawan nito. Mula sa leeg, patungo sa dibdib ay tadtad sa kiss mark ang balat ni Leticia. Shit! Kahapon lang tayo ikinasal. Tapos niloloko mo na ako? Galit niyang sigaw dito sa bayduro. Napansin niya kaagad itong namutla. Pilit nitong hinihila ang kumot para siguro itakip sa katawan para maitagong ebidensya ng panloloko na ginawa sa kanya kagabi. Jonas, ano ba? Hindi kita niloloko. Hindi ko gagawin sa'yo yan, lalo na't mag-asawa na tayo. Sagot din naman kaagad nito sa kanya. Ang tapang nito kanina ay napalitan ng pagkataranta. Hindi niya mapigilan ng mapangisi. At paano mo ipapaliwanag sa akin ang kiss mark na nasa balat mo? Sabihin mo sa akin, Leticia. Ano yan? Sinong lalaking katagpo mo kagabi? Galit niyang tanong dito. Lalo itong namutla. Ang kumot na naitakip nito sa katawan ay pilit niya ring hinihila. Muling tumambad sa mga mata niya ang sangkatutak nitong kiss mark sa buong katawan. Baboy! Baboy ka! Sa kabila ng lahat ng ginawa ko sa relasyon natin, nagawa mo pa talaga akong lokohin, ha? Leticia, kailan pa? Kailan mo pa ako niloloko? Galit niyang sigaw dito. Sa pagkakataon ito, tuloy na nagdilim ang paligid para sa kanya. Dinampot niyang mamahaling vase na may lamang pang fresh na bulaklak at walang sabi-sabing ibinato sa pader. Naglikhayo ng malakas na ingay kasabay ng takot na sigaw ni Leticia. Jonas, please, huwag kang sumigaw. Huwag kang magalit. Alam mo naman ang lahat ay nagdadala sa maayos na usapan. Hindi ba? Magpapaliwanag ako. Makinig ka sa akin. Sagot naman kaagad nito sa kanya. Sa pagkakataon na ito, tuloy na naglahong malatig rin itong pag-uugali. Napalitan na ng takot at matinding pangamba. Magpapaliwanag? Sige, bibigyan kita ng chance na magpaliwanag at siguraduhin mo lang na kapani-paniwala yung paliwanag mo. Kung hindi, sisiguraduhin ko na pagsisisihan mo na niloko mo ko, Leticia. Galit niyang sigaw dito. Samantalang hindi naman malaman ni Leticia ang gagawin niya. Shit! Bakit ba hindi siya nag-iingat? Si Brando ang kasama niya kagabi. Bago sila nagtalik ng lalaking yon, uminom na muna sila ng pampagana. At yun na nga, hindi niya napigilan pang lahat at hindi niya na din napansin ang pagsipsip ni Brando sa balat niya na nag-iwan ng maraming chikinene. At ngayon hindi niya na alam kung paano lusutan ang tanong ni Jonas. Kitang-kita niyang galit sa mga mata nito at sa totoo lang, hindi niya alam kung paano sabihin ditong lahat-lahat. Now, ano pang hinihintay mong hayop ka? Magpaliwanag ka. Galingan mo bago kong pilipitin ang leeg mo at mapatay kitang babae ka. Galit na muling sigaw ni Jonas. Gusto niya sanang bumaba ng kama para yakapin at pakalmahin ito, pero ayaw namang makisama ng tuhod niya. Feeling niya bigla siyang nawalan ng lakas. Jonas, hindi ko sinasadya. Aminado ko na may nangyari pero maniwala ka sa akin o hindi. Aksidente lang ang lahat.
Kagabi, nalasing ako at hindi ko namalayan na may isang lalaki palang yumurak sa pagkatao ko na hindi ko namalayan. Umiyak niyang wika dito. Sana lang talaga effective ang paliwanag niya, kaya lang, epek yata kay Jonas. Dahil sunod niyang naramdaman ang pagdapo ng palad nito sa pisngi niya. Sinungaling! Sinungaling kang babae ka! Nagsisisi ako kung bakit nagtiwala pa ako sa'yo, Leticia. Nagsisisi ako! Galit nitong sigaw sa kanya. Hindi niya naman mapigilan na mapahikpi dahil sa sobrang sakit na nararamdaman sa kanyang pisngi. Sa sobrang lakas ng pagkakasampal ni Jonas sa pisngi niya, may nalasahan siyang dugo sa kanyang bibig at feeling niya. Bumakat din yata ang palad dito sa pisngi niya eh. Hindi magandang senyales to. Kailangan niya yatang makalabas na muna ng kwarto bago pa siya tuluyang mapatay nitong si Jonas. Dahil sa matinding galit. Mahal niya pa ang buhay niya. Nag-e-enjoy pa siya sa mga ginagawa niya. Kaya hindi pwedeng itong si Jonas ang papatay sa kanya. Sa puang nasaktang pisngi, mabilis na napatayo ng kama si Leticia. Sapo niya ang nasaktan niyang pisngi at buong pagmamakaawa na umiyak sa harapan ni Jonas. Jonas, sorry. Sorry, hindi ko sinasadya. Alam mo namang mahal kita, hindi ba? Nagbalik ako dito sa Pilipinas para sa'yo at magkakaanak na tayo. Huwag ka nang magalit. Promise, hindi na ito mauulit. Pagmamakaawa niyang wika. Hindi kasi talaga pwedeng magalit itong si Jonas sa kanya. Kung sakaling hiwalayan siya nito, saan siya pupulutin, lalo na ngayong buntis siya. Hindi sinasadya. Ganun lang kadali para sa'yo na sabihin sa akin ng katagang yun, ha? Leticia? Pagkatapos mo kong iputan sa ulo, saka mo sasabihin sa akin na hindi mo sinasadya? Galit na sigaw ni Jonas sa kanya. Lalo naman siyang napahagulhol ng iyak. Sa ilang beses naglako siya dito kay Jonas. Hindi man lang sumagi sa isipan niya na posible pala siyang mahuli nito. At heto na nga, hindi niya napaghandaan ang bagay na ito, kaya hindi niya alam kung paano lusutan. Patawad Jonas. Umiyak niyang sambit. Wala naman siyang ibang pwedeng sabihin kundi ang katagang yun lang eh. Ano pa ba ang pwede niyang gawin? Nahuli na siya at ang kailangan niyang gawin ngayon ay ang lambingin nitong si Jonas para patawarin siya nito. Yun lang at wala nang iba. Lumayas ka sa harap ko, Leticia. Umalis ka sa harapan ko. Bago pa magdilim sa akin ang lahat at may magawa ko sa'yo na pagsisisihan ko. Galit na sigaw nito. Nalilisik din ang mga mata nito kaya wala sa sariling mabilis niyang dinampot ang kanyang cellphone at alanganin siyang naglakad patungo sa banyo para kumuha ng kahit na bathrobe lang. Pantakip sa halos subad niyang katawan. Pagkatapos niyang maisuot ang bathrobe, muli siyang lumabas ng banyo. Napatitig pa siya kay Jonas at nang mapansin niyang galit nitong mga mata na nakatitig sa kanya. Wala na siyang nagawa pa kundi ang tuluyang lisanin ng silid. Magpapalamig na muna siya. Pasasaan ba't magiging maayos din ulit ang lahat? Shit, hindi siya pwedeng magmatigas sa harapan nito ngayon at baka hindi lang sampalang mata mo niya dito. Hihintayin niya na munang humupa ang galit ni Jonas sa kanya saka siya babalik. Tama, yun ang tamang paraan. Magiging maayos din ang lahat. Mahal siya ni Jonas at hindi siya nito matitiis. Samantalang si Jonas naman, niiwan sa loob ng kwarto at hindi mapigilan ng maluha dahil sa matinding galit. Hindi niya akalain na ang babaeng pinili niya ay nagawa siyang iputan sa ulo. Kahapon lang kami ikinasal. Tapos malalaman ko ngayon na may iba ka pala, Leticia. Kailan mo pa ako niloloko? Mahina niyang sambit. Simula nang bumalik sa piling niya si Leticia, itinuring niya itong parang prinsesa. Ibinigay ang lahat-lahat dito kahit na may Jasmira na siya. And now, sa mga nangyayari ngayon, mas nararamdaman niya ngayon ang malaki niyang pagkakamali kay Jasmira. Sinaktan niya si Jasmira at ipinagpalit niya sa babaeng akala niya mas makakapagpasaya sa kanya. Pero hindi niya akalain na magiging miserable pala ang buhay niya. Hindi niya akalain na ang babaeng pinili niya hindi pala karapat-dapat mahalin. Jasmira, I am sorry. Nagkamali ako. Mahina niyang sambit. Nasa ganun siyang katayuan na marinig niya ang pagtunog ng kanyang cellphone. Rumihistro doon ang pangalan ni Gray, kaya mabilis niyang sinagot to. Yes, Gray. Sana good news ang hatid mo sa akin. Seryosong sambit niya. Narinig niyang mahinang pagpalatak ni Dre. Sa kabilang linya, sa kagets niya na kung anong klaseng balitang hatid nito sa kanya. Gustuhin ko mang good news ang ibabalita ko sa'yo, pero wala eh.
Bad news tong hatid kong balita, bro. Gustong bang malaman? Seryosong tanong nito sa kanya. Mapakala naman siyang tumawa. Do I have a choice? I think I need to face the reality of my life, bro. Nagkamali yata ako sa pagpili ng babaeng mamahalin. Nahina niyang sambit. Yun din ang tingin ko, lalo na't ang hatid kong balita sa'yo ay negative para sa panig ni Leticia. Seryoso nitong wika. What do you mean? Sabihin mo na, anong nakalkal mong baho ng babaeng yun? That guy na naghatid kay Leticia kanina dyan sa bahay mo ay Brandong pangalan. Sa Australia pa lang magkakilala na sila. On and off ang relasyon nilang dalawa at ang kotseng gamit nila kanina ay nakapangalan kay Leticia. Binili yun ni Leticia 2 months ago gamit ang perang ibinigay mo sa kanya. Seryosong wika nito sa kanya. Hindi siya makapaniwala sa narinig. Lalong nag-alab ang puso niya sa galit dahil sa mga nalaman. Bro, masyadong maiksi ang time frame na ibinigay mo. Gusto mo bang kalkalin ko pang naging buhay ni Leticia sa nakalipas na 9 na taon? Hindi naman ako busy ngayon at madali lang gawin ang tungkol sa bagay na yan. Seryoso nitong bigkas. Okay, don't worry. Hindi ka masizero sa akin, bro. Babayaran ko ang trabahong gagawin mo. Seryosong sagot niya. Shoot! Okay, bro. So paano ba yan? Magpapaalam na muna ako. Sagot nito sa kanya at mabilis na nitong tinapos ang pakikipag-usap. Parang nangihinang napaupo siya sa carpeted na sahig ng kwarto. Napatitig siya sa kama at hindi niya mapigilan ng muling maluha. Jasmira, tatapusin ko lang ang tungkol kay Leticia, pero promise, babalikan kita. Gagawin ko lahat para mapatawad mo at muling manumbalik ang tiwala mo sa akin. Mahina niyang sambit. Wow, grabe! Mas malamig nga pala talagang lugar na to compare sa Metro Manila. Nakangiting wika ni Jasmira kay Gerald. Nandito sila sa gilid ng park. Kahit na gabi na, marami pa rin silang nakikitang mga namamasyal. Ang ibang pamilya, pero karamihan mga lovebirds yata. Marami kasi siyang nakikitang magpartner na pasimpleng nagkikising eh. Eksaktong alas 4 ng hapon sila dumating dito sa Baguio. Dumiretso lang sila sa kanilang hotel para magpahinga at eksaktong alas 7 kanina, sinundo siya ni Jonas para kumain ng dinner. At dahil medyo naparami ang kanilang kinain, nagpasya silang maglakad-lakad na muna. At nakarating nga sila dito sa sikat na park. Balik tayo dito bukas ng umaga para mas ma-enjoy natin ang view. Pwede daw sumakay sa bangka para maikot ang malawak na lawa na yan. Sagot din naman ni Doc Gerald, muli siyang napangiti. Akala ko ba ang itinerary natin bukas ay pupunta tayo sa Strawberry Park? Hays, parang gusto ko pa namang kumain ng strawberry ice cream. Nakangiting sagot niya dito. Bago siya sinagot ni Doc Gerald, naramdaman niyang pagdampi ng coat nito sa kanyang balikat. Medyo malamig na nga ang buong paligid. Masyadong manipis ang suot mo kaya gamitin mo na muna ang coat ko. Wika niya. Wala sa sariling mabilis siyang napaharap dito. Paano ka? Baka ikaw naman ang lamigin yan. Kunot noon niyang tanong dito. Huwag mo kong alalahanin. Kayang-kaya na katawan kong lamig na yan. Sagot nito. Muli siyang napangiti habang nakatitig kay Doc Gerald. Ang bait talaga ng lalaking to. Hindi talaga to nagkulang na iparamdam sa kanya kung gaano siya ka-special. Siguro kung hindi niya ito nakilala, baka hanggang ngayon lugmok pa rin siya sa kalungkutan. Mukhang totoo talaga sigurong narinig niya na kapag may umalis, may darating. So, bakit ganyan ka kung makatitig sa akin? Don't tell me na in love ka na sa akin. Don't worry, regarding sa strawberry ice cream na gusto mo, magsasawa ka niyan bukas. Ngiting-ngiti nitong tanong sa kanya. Hindi niya naman mapigilan ng malakas na matawa. Sira. Hindi ba pwedeng kaya ako napatitig sa'yo kasi ngayon ko lang din na-realize na ang pogi mo pala, Doc. Nakangiting sagot niya. Natawa naman ito. Hinawakan siya nito sa kamay kaya naman hindi niya mapigilan na makaramdam ng kilig. Feeling niya kasi isa na rin sila sa mga lovebirds na nakikitang nasa paligid lang eh. Hays, kung bakit naman kasi napaka-romantic ng lugar. Next month, mas maraming snow ang lugar na pupuntahan natin. Narinig niyang muling wika nito. Muli siyang napangiti. Oo nga pala, next month aalis sila ng bansa. Magpapagamot siya. Papalitan ng nawalang kidney sa kanya at gustuhin niya mang tanggihan ang alok na yon. Hindi talaga pwede. Lalo na't yun din ang daw ang gusto ni Lolo Lawrence sa pamamagitan nitong si Doc Gerald. Nadagdagan ng mga tao nagmamalasakit sa kanya. Kaya walang dahilan para huminto siya. Kailangan niyang lumaban at magpakatatag. Hindi pa katapusan ng mundo. Kasama talaga yata sa buhay ng tao ang umiyak. Nasaktan siya at akala niya
Wala nang pag-asang lahat pero nagkamali pala siya. Ngayon kasi nakakangiti na siya eh. Nakakaramdam na siya ng tuwa sa puso niya. At dahil yon kay Doc Gerald. Tahimik pa silang naglakad-lakad ni Gerald habang magkahawak kamay. Ninanamnam nilang tahimik at romantic na kapaligiran. Kay sarap ng ganitong pakiramdam. Ngayon niya lang din pala na-realize na sa 3 taon nilang magkarelasyon, umiikot lang ang mundo niya sa opisina at bahay. Hindi sila lumalabas ni Jonas para mag-date. Ang dami niya nga pala talagang tinalikurang nakasanayan niya. Simula noong nakipag-live-in siya kay Jonas at ngayon hiwalay na siya. Dito'y kailangan niyang maging masaya. Ibabalik niya na ang dating siya. Pagod ka na ba? Napahinto siya sa paghakbang na marinig niya nagsalita si Gerald. Napasulya pa siya sa kanyang relo at nang mapansin niya na 10:00 na pala ng gabi, kaagad na rin siyang tumango. 10:00 na. I think kailangan na nating bumalik ng hotel para makapagpahinga. Sagot niya dito. Okay lang naman sa kanya kahit na magdamag pa sila dito sa park pero kailangan niya ring isaalang-alang itong si Gerald. Halos maghapon itong nagmaneho at hindi sapat ang ilang oras na pahinga para makabawi ito sa pagod. Okay, balik na tayo sa hotel. Nakangiting sagot nito. Ilang saglit lang tinahak na nilang pabalik na hotel at pagkarating nila, kanya-kanya na silang pasok ng kwarto nila. Sakto naman na pagkapasok niya sa loob ng kwarto narinig niyang pagtunog ng kanyang phone. Nasa ibabaw yun ng kama dahil nakalimutan niyang bitbitin kanina. Kaya mabilis na rin niyang dinampot at sinagot ang tawag. Hello? Bigkas niya. Jasmira, mahal. Wika ng boses na kilalang kilala niya mula sa kabilang linya. Otomatiko na nagsalubong ang kilay niya. Tinignan niyang number na gamit nito at nang mapansin niyang hindi yun nakarehistro sa kanyang phone book, napagtanto niyang may bagong number na naman pala siyang dapat na i-block. Talk to me, mahal ko. I am sorry sa nangyari sa ating dalawa. Pinagsisisihan ko ng lahat at sana bumalik ka na sa akin. Si Jonas ang nasa kabilang linya at ramdam niyang lungkot sa boses nito. Jonas, ano kailangan mo? Pigil ang emosyon na tanong ni Jasmira dito. Bagong number ang ginamit nitong pantawag sa kanya. Na-i-block niya na kasi ang dating phone number na gamit nito eh. Hanggat maaari, ayaw niya na makipag-ugnayan sa lalaking ito. Nandito ako sa harap ng unit mo. Labasin mo ko, Jasmira. Sinusundo na kita. Uuwi na tayo ng bahay. Sagot naman ito sa kanya. Hindi niya naman mapigilan ang mapakuyom ng kamao. Malungkot siya napangiti habang hindi niya na napigilan pang maluha. Pagkatapos siya nitong saktan, ito lang ngayon ang sasabihin nito na para bang napakasimple lang para ditong lahat-lahat. Umalis ka na dyan, Jonas. Tapos na tayo at wala nang dahilan pa para kausapin mo ko ng ganito. Seryosong sagot niya dito. Galit ka sa akin. Oo, alam kong galit ka sa akin. Naintindihan ko yun, Jasmira, pero handa akong ituwid lahat ng pagkakamali ko. Babawi ako sa'yo't pangako. Hindi na kita sasaktan ulit. Basta bumalik ka lang sa akin. Seryosong sagot nito sa kanya. Kaagad naman siyang napailing. No, Jonas. Huli na. Hindi na ulit ako susugal sa'yo. Marami ng chance na ibinigay ko sa'yo pero binaliwala mo yung lahat. Ngayon, huli na. May litisya ka na. I-focus mo na lang ang buong mong atensyon sa kanya at maging masaya kayo. Seryosong sagot niya. Jasmira, I miss you so much. Bumalik ka na sa akin. Umuwi na tayo, please. Muli nitong bigkas. Hilaw naman siyang tumawa. Hindi kita namimiss. Kaya umalis ka na. Huwag mo nang guluhin ang tahimik kong buhay, Jonas. Pwede ba? Mataas ang boses na sagot niya dito. Bakit ba napakahirap mong suyuin? Alam kong sobrang nagalit ka sa akin pero promise para sa'yo, hihiwalayan ko si Leticia. Babalik ako sa'yo. Ibabalik natin na relasyon na kagaya ng dati. Seryosong wika nito. Mapakala naman siyang natawa. Ibabalik daw sa dati ang relasyon nilang dalawa? Ano klaseng relasyon yon? Isang toxic na relasyon? Patawa tong si Jonas eh. Nakawala na siya dito. Unti-unti na siyang nakakabangon at hindi siya tanga para balikan ang relasyon nilang dalawa. Relasyon na wala silang ibang nakuha kundi puro stress at pasakit. Ngayong malaya na siya, masaya na siya kahit papaano. Nagagawa niya ng lahat ng nais niya. Hindi kagaya noong nagsasama pa silang dalawa nitong si Jonas na feeling niya para siya isang bilanggo at kahit na ang pakikipagkita sa mga kaibigan ay naging limitado na rin. We're done, Jonas. Huwag ka nang tumawag sa akin dahil ayaw na kitang makausap. Seryosong sagot niya. Alam ko mahal mo ko. Gusto mo suyuin kita? Gusto mong ligawan kita? Fine. Gagawin ko yun basta bumalik ka lang sa akin.
Ikaw ang gusto kong makasama, Jasmira. Promise, hihiwalayan ko na si Leticia. Magiging tapat na ako sa'yo. Seryoso nitong wika. Hindi niya naman mapigilan ng mapailing. Hihiwalayan mo si Leticia? Jonas, gano'n lang ba kabilis sa'yo na magdesisyon ng mga ganyang bagay? Kapag ayaw mo na, magdidesisyon ka kaagad na hiwalayan? Ang unfair mo. Alam mo ba yon? Sobrang unfair mo. Galit niyang sambit. May rason ako kung bakit gusto ko na siyang hiwalayan. Labasin mo ko ngayon. Mag-usap tayo. Magpapaliwanag ako sa iyo, Jasmira, please. Nakikiusap nitong muling wika. No. Kung ano man ang gusto mong ipaliwanag sa akin, wala nang saysay ang lahat, Jonas. Tapos na tayo. There's no looking back. Kung ano man ang mga pagkakamali na gawa mo sa relasyon natin noon. Napatawad ko na yon. Kinalimutan ko na bilang bahagi ng pag-move on ko. Hihiwalayin mo man si Leticia o hindi. Hindi na ako babalik sa'yo. Tapos na ang relasyon natin. Final niyang bigkas at mabilis niya nang tinapos ang pakikipag-usap dito. Nakaka-bored na, nakaka-stress na. Paulit-ulit lang naman ang mga pinag-uusapan nila eh. Mga walang kwentang bagay, kaya naman mabuting tapusin niya na. Nandito siya sa napakagandang lugar ng Baguio at dapat nang kalimutan niya na muna ang mga problema niya para naman makapag-enjoy din siya. Samantalang si Jonas naman ay patuloy na nakatayo sa labas ng pintuan ng unit ni Jasmira. Ilang beses na rin siyang nag-doorbell pero hindi talaga siya nito pinagbuksan ng pintuan ng unit hanggang sa napansin niyang pagdating ng dalawang gwardiya at sinabi nito sa kanya na wala daw si Jasmira sa loob ng unit nito. Sir, kanina pa po kayo dito. Upon checking na CCTV po, umalis po kanina si ma'am. Wika pa nito sa kanya. Kaagad naman nagsalubong ang kilay niya at muling tinawagan ang number ni Jasmira. Pero naka-off or hindi kaya naka-block na naman siya. Muli siyang napatitig sa pintuan ng unit nito sabay iling. Alam niyang matindi ang galit ni Jasmira sa kanya ngayon. Baka nagpapa-hard to get lang ang babae para masukat kung hanggang saan at kailan ang pasensya niya dito. Ganun naman talagang mga babae, hindi ba? Kunwaring ayaw pero kapag patuloy na sinusuyo, nabubuwag din ang depensa. Ganon din si Jasmira. Konting effort pa at alam niyang mapapatawa din siya nito. Alam niyang babalik sa kanya si Jasmira. Mahal siya nito. Patay na patay sa kanya si Jasmira. At hindi siya nito matitiis.